kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Nako, matindi ho ang guest ng mga banateros dito sa programa nila sa SMNI na Vox Populi. Walang iba lang naman ho kung hindi itong si Atty. Rowena Gonzon at itong si Cathy Binag. Palakpakan, ibang klase ha. Kung bago lang ho kayo sa page updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumama sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito. Sa pagpirma nitong ika nga mga kapanalig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon kung di pa ho kayo nakapirma diyan sa ano na yan, diyan sa Tay Kami Naman signature campaign para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumirma na ho kayo. Pag may nadaanan ho kayo sa kalsada, mabilis lang ho yan mga kababayan. Lalabas nyo lang inyong ID tapos pipirma lang ho kayo. Napakalaking tulong ho yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ho, si Atty. Vic Rodriguez, isa sa mga kandidato ni Tatay Digong nung nagdaang eleksyon. Nandyan din ho itong si Atty. Ferdy Topacio, etong si Congressman Mike Defensor at napakarami pa hong mga personalidad na kung saan talagang nagtutulong-tulong para makapagbigay ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa napakasimpleng pirma ko na yan mga kababayan. Ngayon na nga, wala ko tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta na ho kagad tayo dito sa guesting nitong si Atty. Rowena Gonzon dyan sa Vox Populi. Programa ho ng mga banateros dyan sa SMNI. Palakpakan mo na. Suportahan mo natin mga kababayan. Mag-subscribe ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast. Ayan ho yung ano nila. Ayan ho yung ang tawag dito YT channel ha, Sunshine Broadcast. Mag-subscribe ho kayo dyan mga kababayan para lagi ho kayong updated sa mga bagong episode ng Vox Populi ng mga banateros. Panoorin ho natin to. Naaapit na ano, is parang umiinit ang inyong damdamin. Saan po nang gagaling yung ganyang inyong kaugalian? Kasi bata pa ako, yung parents ko, di ba? Tatay ko at nanay ko, they're both lawyers, judge, tsaka yung tatay ko, war hero, di ba? Veterano. May US Congressional Gold Medal ha, hindi fake. Oh, Uy, talagang direkto, ha? sila yung talagang Segway talaga tong si Atty. Gonzon segway talaga no? always defend the weak. Oo. Protect the weak. Always defend the weak. Ganun sila. Kaya lumaki ako sa ganun na hindi pwedeng may inaapi na nandyan ako tapos excuse me, I'm too for this, yung good manners. Alam nyo kayong mga elite kayo, gusto nyo mag-good manners ako kagaya nyo. Pero yung mga komentaryo nila ha, may pinag-aralan naman sana at may kaya sa buhay, pero bakit siya ganun? Ewan ko kung bakit kayo hindi ganyan. Ewan ko sa inyo, wala naman kayong kaya sa buhay. At hindi naman kayo singtaas sa pinag-aralan sa akin, ba't hindi kayo ganyan? Kasi yung binabaligtad ng mga dilawan tsaka mga pinklawan na tila kayo pa ang nang api. Yun Parang ang ayaw ganon. ko dyan. Tsaka yung bang, para bang I'm using my power. You know, all of these things happen na wala akong power. I am not in office. Di man ako commissioner. Di ba? I'm just a senior citizen na nagmumoling dyan sa Rockwell dahil dandan nga ng mga dawar cards ko. Di ba? So, I did not abuse my power. I just defended myself. Now, he's gonna go to jail. Ang ayaw ko lang dyan ng daming sausaw. May isang abogado pa sabi na, hindi uubra yan yung kaso niya. Ano ba naman, attorney? Propeta ka ba? Hindi ka naman piskal. At saka, mali po yung sinabi nyo dyan sa DZ, ano ba yun? Yung may quote cards na NUPL statement yun. Hindi po, may tinawagan po ako na yung opinion po ng Attorney Cortez ay personal niya. Hindi po yan NUPL statement. Dahil, bakit naman makisawsaw ang NUPL sa pag-ubo ko? Sobra na kayong mga kababayan kayo, ha? Mga estudyante ko pa kayo dyan, ha? Ayun nga, Tony, meron talaga nagmamak sa inyo na ikaw daw yung mata pobre kasi merong isang yung propagandista na bumaba daw yung self-esteem niya kasi wala daw siyang Rolex sa Gucci. Kung ganyan ba? Si Yamas, yung di marunong magsupilyo, talagang bababa self-esteem mo. Nakanagtaw ka, puro tartar yung bunga ka. Di ba? Bababa talaga self-esteem mo pagka hindi ka nagtutubrush. Mag-brush ka lamas para tumaas yung self-esteem mo, ha? Naman ang itsura niya, dapat talaga mababa self-esteem ka. Excuse me lang, ha? Excuse me lang. Excuse me, grabe. Excuse. Makamukha na kami. Uy, kayo na Makamukha lang. Pero malinis naman yung Sir Jack doon. Excuse me lang talaga. Kasi I'm 68 years old. Tapos, kino-compare nila yung mukha ko dun sa idol nila. Siya, hindi nga siya 68 years old eh. Ako 68 years old, ha? Yes. Oo. Ma'am, wala ka mukha ha? Oh? Mukha ka lang sa line. Ikaw, Jack, hindi marunong magbilang. Ito, Mo 65 na nga, ba't ginawa mo 59? Ito naman si Atty. Rowena Gonzon, hindi narinig na maayos 59 yung sinabi ni Sir Jack. dito na mga bakla. Bakla ba? Yan ang gusto ko lang i-correct sa inyo. At alam nyo, pag yan, kandidato natin yan sa 2028. Atty., tumakbo ka ha. Ngayon pa lang, kakampanya na kita. Kailangan natin yung mga ganyang klaseng individual sa Senado. Hindi mo pwede yung parinig-parinig doon. Di ba? Dapat yung
Attorney Rowena Guanzon, yung mga ganyan makipagbardagulan, yung tipong pag nagsalita itong si Kiko Maching, sosoplayin niya ako kagad. Hindi kagaya yung mga nangyayari ngayon dyan sa Senado, di ba? Kita nyo ako, SM Mall, kung saan mga mall ako pumupunta, wala akong bodyguard. Lang arte. Wala akong arte. Kakain ako, iinom akong buko juice dyan pag nauhaw ako. Wala akong bodyguard. Sa bahay ko. Oo, Bibili ka wala kayo akong ng sa ano? wala akong malapit na ako doon. Ayoko na mag-restaurant. Pupunta ako sa bahay nyo, may ulam ka ba dyan? DVD na fake, bumibili kayo. Hindi ako bumibili. Si Lamas yun. Bumibili ng At fake kaya na din, CD. ma'am, na wala nga kayong bodyguard at may mga netizen talaga na palaging nakakakita sa inyo Oo, sa mga but you know, simpleng they pasyalan. ask me for pictures and you can see naman na from all walks of life. Tuwang-tuwa ako that they love you. And pahag naman, attorney. That's so, in fact, doon nang nangyari yun, may naghabol pang 3. I'm sorry, attorney, this is a bad time, but can I have a selfie? Gumano. Hindi kaya attorney, hindi kaya setup 'yun. Hindi rin kaya It's setup also 'yun. Kasi may possible. mga Kasi- may mga Kasi ano tumaas. may mga netizen na sa sobrang gigil sa ng iba dahil Follow. Oo, baka pina-follow. set up. Baka, At saka remember na ako you told me when you're in the police sa presinto, Oo. umalis, tinakas ng abogado yun. Oo. Pananagutan po ba yung Ay, abogado oo. doon? Pero mo, sinabi na basahan na siya ng Miranda rights niya, yung you have a right to remain silent. Ibig sabihin, i-detain na siya, di ba? Pagkarinig ng abogado niya ng ganun, itinakas yung kliyente niya. Lasar yung investigator, sabi niya, attorney, lalagay ko yan sa investigation report ko para makita ng fiscal na tumakas sila. Hindi man lang sila nakipag-ayos dito sa iyo eh. Actually, willing naman ako. Attorney kasi yung asawa niya. Sabi ko pa nga sa kanya, attorney ka? Yan ang asawa mo? Palagi, hindi naman sa ano, pero palagi ko kaya malakas ang loob niyan mang-away. Dahil sa iyo. Abay anak, sabi ko pabigat yan, hiwalayan mo na. Ano naman daw, hindi man lamang awayin, hiwalayin ka agad. Talaga siya. Attorney, speaking of Mabilis. attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang Yan. takot sa inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Si Ante. Claire. Ah. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya, she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Yun, malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Uy, wala pang ano yan. Laki ah. May 13 month, may lahat pa, may bonus pa yan. Kompleto, no? Walang So, sipag. Iba pa yung bonus pagka yung tipong siguro medyo natitrigger niya yung mga ika nga taga-suporta nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte pag ika nga medyo controversial yung isyong sinasagot niya tapos napag-usapan siya o na-divert niya yung attention ng publiko doon sa imbis na doon sa issue papunta sa kanya dahil huwag niyo nang pag-usapan ng issue magalit na lang kayo sa akin para kulang na lang ganun ang gustong mangyari nitong si Auntie Claire sa totoo lang. At dati itong dating hater ni Marcos din ito biglang bumaliktad eh. talaga? Hater po yan ni Oh, Marcos. biro mo mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What Diba? if po na kumasa sa inyo? Si Ha? Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-livestream kami. Baka pwede natin niya dito, no? pinapasuspend si Kiko Barsaga? Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magdanakaw? Wow. Galit ka. Oh. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan, ang ating standard of, what do you call this, character? Sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Huwag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Kaka-resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo Ah. sa BICAM.
Yan. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun! So, Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Oh, yari tayo. Parang nasabi na sa amin ng attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign na rin. Nag-first topic, yung second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Oh, diba? Jack ha? Kung naiinom. Anong masasabi nyo po doon sa Alam pinupush na, niya? alam ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na, kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic na daw ako. Aba, ang ladlad. Eh, alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text po sa akin ng mga, you know, the very educated leaders of the gay community. Ako ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang mabigay sa matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Oh. Nako. Balik tayo kay Naku, mainit talaga ito. Mainit itong si Atty. Rowena Gonzon dito sa video na to. Ito naman kasi si Llamas eh. Ay, banat ng banat. Di naman pala nagtututbrush, di ba? Pork Barrel King. Ay, Sandro Marcos. ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangurakot nila times 100 times 100 times 1,000 na pangurakot. Kasi hindi lang isa sa kanila, tatlo pa. Grabe si Martin Luther King Romualdez. Hindi lang siya asawa niya, anak niya, si ano ba niya yun? Atchoy niya yun Oh, it is all in the family. Diba? Ano ba yan? So ngayon, kunyari, file si Sandro ng anti-political dynasty bill. Pero attorney no, may ano po si statement dito si Congressman Erice na si Egay. parang tawag dito unconstitutional daw kasi parang gawa-gawa lang itong anti-dynasty bill pero sa totoong buhay yung nakasulat daw po doon sa recommendation is hindi naman pang anti-dynasty kasi parang lumalabas bawal lang maglaban ang magkamag-anak sa isang posisyon. Correct. So Oo. lahat ng posisyon Oo. po pwede pa rin silang tumakbo. Kasi nga, ano lang to, pang-appease lang ito ng mga tao. Kaya sa next episode ko sa PGMN, Yun. himay-himay natin yung bill ni Sandro. Example. Sabi sa bill ni Sandro, walang tatakbo na kamag-anak o mag-asawa, kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity or sa kasal, hanggang 4th degree, whether legitimate or illegitimate, sa isang legislative district. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya sa hindi yung district kunyari district niya ay mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pinaresign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Para may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Ayan kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung mga tao. Halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga, 6 daw bahay niyan sa Forbes. Grabe. Ha, Jack? Ano pa daw sa ibang bansa? May question Oo, tayuan tayo lang nga, ng- hanggang tayuan gate lang lang, ng hindi tayo pera yan. makapasok dun Attorney, may question po dito. Yun yung nga, panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan, himay-himayin natin Okay, yan. ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga, wala nga siyang karapatan. Echos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Echos lang. Kumbaga, Charis lang. in-echos niya lang tayo. Oo. Yung nyari sa of example tayo, in Ilocos Norte, sino ngayon has the right? Kung matutuo yung dynasty bill niya, sino ngayon has the right na magtakbo dyan? Yung gobernador dyan, anak ni Aimee. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbong gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Aimee doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon, magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent. Di ba? Oo. So, parang- Kaya, itong si Sandro,
kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya? Sa pinakamaraming pork barrel? Actually, number Romualdez one ang, to eh. si Romualdez ang number 1 ata. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss eh. Mas malaki siya. 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa akin. Number one si Sandro. Number 1 si Sandro. Pangalawa Siya si- talaga ang king. Oo, siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Ma'am Ano ka Cathy yun eh. 2014. Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan eh? Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampi at patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer. Pabor siya doon na sinuspend si Kiko Barsaga and that is suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Yung, I mean, hindi ko nakilala itong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang Yeah. nagbago na ba sila? Yun lang naman ang ano ko na kahit sino, magsasalita talaga ako. Sasabihin lang, yan si Rowena, kaya walang kaibigan yan eh. Hoy, dami ko kaya kaibigan. Hindi nga lang kayo. Magaling, palakpakan. Magaling talaga to si Atty. Gonzo. Yan, mga ganyan yung ano. Yung mga ganyan kailangan ho natin sa Senado sa 2028. Question kasi ito ng marami na dati kayo, di ba, nangampanya. Kayo lang ang isang hindi tumakbo na pinaakyat sa stage. Oo, Okay. hindi nga ako candidate for senator eh. Ako lang yung pinapakit sa stage ng Lenny Rallies. Oo. Pero Diba? ma'am, ang tanong nung iba dyan, bakit daw parang tila lumipat kayo? At ano naman ang nararamdaman nyo doon sa mga Lumipat? dati yung kakampi na Ah, inaaway kayo Hindi po ngayon? ako lumipat sa Duterte, hindi po yun totoo. Kasi 'di ba, dilawan ako. O yung mga makabayan na yan, tsaka yung mga akbayan na yan, wala yan sila sa EDSA. Oh, bigyan niyo ako ng retrato. How old was Risa Ontiveros in 1986? Oh, I was 27 years old. How old is she now? Oh, wala yan sila sa EDSA 1. Kaya nga hindi sila na-appoint eh ni Cory dahil ang left nag-decide sila na hindi sila sasali sa snap election. Hindi sila sumali sa EDSA. Sa EDSA to na, medyo nandyan na sila. Pero yung kakamping na word, ginagamit yan dun sa mga kumampi sa kay Lenny. Yes. Yan. So hindi lang masabing hindi ako kakamping dahil sobra pa ang kampanya ko at gastos ko kay Lenny kaysa sa inyo dyan ha. Yung nga ibang mga donation dyan ng mga katropa ko i-accounting nyo nga. Lalo na yung mga taga Iloilo, i-accounting nyo daw. Yeah. Oo. So, ibig sabihin po ba nito, yung Hindi po ako nagdo-Duterte. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako, anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Huwag nyo ako Huwag ako. Basically, Ilang taon lang kayo noong 1986. So sabihin nyo na ano kayo, talagang anti-Marcos kayo. Ayoko na magmura dito kasi alam mo, nasa public TV na tayo eh. Yeah. O di ba? Pero kung magkatabi kami, sasabihin ko talaga sa kanya. ano yung sasabihin nyo? Siya na lang para hindi maintindihan. Ganun na lang. Hayop Alam ka, nyo ano kasi, ba ayoko na yung mga nagpapanggap. Yan. Tapos ako pa may kasalanan. Tawagin niyo ako na DDS na ako, hindi na ako kampi. I don't give a damn what you call me. Hindi niyo na ako kayang i-cancel culture. Oh, wala na. I am past that. Dahil hindi naman ako politiko ngayon. Di Ano ba? ka na, ma'am? Cancel sa kayo ko na. Oo, cancel. 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 Cancel Tingnan nyo to. survivor. Kala ko, cancel survivor ako. PWD ito ha. Oh, cancer survivor siya. Akala ko cancer, ibig sabihin, cancel. Cancel. Cancel survivor ako. Oo. Hindi na yan uubra sa akin na yung mga ano kayo. Wala, ano bang ambag nyo talaga sa demokrasya ha? O sige, hali kayo. Yan. Oh, sinong mga abogado kayo na wala nga, hindi pa nga kayo nakasalawal, abogado na ako eh. Tapos sasabihin niyo, mas magaling kayo sa akin para habol kayo sa clout ko. Pasensya na talaga kayo dahil 535 million na po talaga ang views ko. Nako, yun. Kaya doon sila Sana. galit eh. Talagang galit na galit na kayo sa akin. Kaya talagang, kahit na, kutsa-kutsain ako doon ni Lamas. Sinamas talaga. Kahit talabas. Sorry. Nag-surrender siya eh. Nag-surrender siya eh. Nahimik eh. Ayaw niya na, nag-surrender siya kasi hindi niya na kaya. Ang daming banat sa kanya. May roll-on. May partar. May roll on, may tartar, pambira. the attorney, actually, ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si Attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya,
nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So, I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Oo. Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako, typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comgy ng ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si VP Sara. Then after VP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM ang filean yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process. And kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA eh. Yes. What do you call this? Yung No wrong Oo, doing. may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA, rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay, ninakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, father. Yun na ba yung father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez nun ng mga pabuya sa kanila. Yes. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So, bilang isang abogado, attorney, itong mga ginagawa nila kay BP Sara Duterte, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara Duterte? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi tapos na sila round 1 eh. Panis na. Round 2 na naman, panis na. So, wala na talaga. Parang hindi na eh. Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa, kabali. Bali yung... Bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Remulla, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Okay. Follow up, paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Si Bendalo. Diyos ko. Si Law Bender. Ay, nasa Constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa Constitution po yun. That is provided by the Constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung Constitution. Ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this Constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the Constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto nyo? Jack, sino gusto mo? Ako joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi lang hindi si BBM, resign si BBM pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Halo ko.
Si Saldico. Kasi umamin ka eh. May boto ito kay Saldico. Saldico, no? Speaking of Saldico po, ano for po president. ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Bisaya patapalan. He's going to be the chopping board. So tama din siya na, aba, ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong. Kung makukulong ako, sama sila, di ba? Tama ka naman, Saldico. Total, napahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kapu-apuhan mo. Di, sabay na kayong lahat dyan. Hindi ka naman kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom, di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwedeng mag-Zoom. Ano ba naman yan? Ano masasabi niyo doon, attorney, doon sa huling video ni Saldico? Dinamay, kasabwat, itong di umanong First Lady, Oo. pati kapatid, di bayaw, ni Bongbong Marcos. Yung mga smuggling. Di ba sinabi ko na bakit hindi ginagalaw ni BBM ang Bureau of Customs? Ha? Di ba ang State Department report? Mga taga-Malacanang, sagutin niyo ako. Ang US State Department report, di ba kasali dyan ang comment ng State Department na ang Bureau of Customs ay napakakurap din, kagaya ng DPWH? Sagutin niyo po ako kung mali ako. Bakit hindi ginagalaw ni BBM? Kasi po, pag ginalaw niya yon, malaking giyera sa loob ng palasyo. Black Black eye siya doon. So, mahirap kasi 'di ba sabi nila yung kapatid ni First Lady ang boss man sa customs, 'di ba? Biro mo 'yun, wala pang 6 na buwan si BBM, umakyat ang sibuyas. Yung pala First time in history. smuggling pala ang ginagawa nila at kinokontrol nila yung may cartel pala. Tapos sunod-sunod, bigas. Tapos sugar naman. Asukal naman ngayon. Pero may bawi naman po sila eh. Yan, depende sa grade. Yes. Siyempre, the best yung kay BBM. Ang alam ko, the last time I know, nasa 20 eh. Ano ba yung kay BBM? Per gram. Yun, yung May video ka ba, no? Ano ba yung kay BBM, attorney? Di ba every 15 minutes kailangan sumingot? Ay. Kasi ang dopamine hit, sabi sa akin nung dating adik na hindi na siya adik ngayon. So, every 15 minutes yung dopamine hit. Ka 15 minutes babagba yan. Yeah. Kaya kailangan hit Hit uli. again. Every 15 minutes, how many may 15 minutes in 1 hour? Di ba? 4? 4 times sa sa 60 minutes lang. Ano yun, only pag nagsasola sa isang oras yun. Oo nga. Kaya ko lang magagaling sa... Yun. Naluloko ba? No. Ayun na, luwang-luwang ng Yan, yung grinding luwang-luwang din. ng Kasi you dugo keep niya. on hitting. I think what Uy. happened there is, yung nakikita nyo, I think nag-hit siya ng yung malakasan. Malaking Parang bato. shot Ayun, every 15 minutes. Kasi ang coke, ang niya, nagsistay sa katawan mo ng 30 minutes. Yung tama niyan, 30 minutes. Tama si Com Gonzon, in 15 minutes, kailangan ka ulit bumanat. Pero kaya pala hindi na natin makita Kaya yung nakita. no? Kaya pala hindi na natin makita yung 13 billion pulburon sa Alitagtag, Batangas. Oo nga. Kasi, ang sinasabi nila, bakit pa daw kailangan ni BBM magnakaw? Ang dami-dami daw niyang pera. Excuse me, di ba ang pera niya nakatenga sa Amerika? Hindi nga niya makuha. At saka yung vision niya, kailangan niya talaga ng bilyon-bilyon. Biro mo ng kamahal niyan. At saka, syempre, may iba pa siyang mga pinagagawa. Hindi niya na matago. Tingnan niyo yung tsura niya, Abay, lahat ng doktor, ang opinion dyan, that's cocaine Joe. Nag-aaway na yung Oo, pamilya. hindi po yan PWD Tourette syndrome. May ganyan po mga Tourette syndrome. Siya po cocaine Joe. So ang sinasabi ko po, magbitiw na kayo, PBM. Dahil ayaw po namin ng presidenteng cocaine addict, nakakatakot po kayo. Dahil kayo ang commander-in-chief ng ating armed forces. Saka tingnan nyo, sirang-sira na yung ekonomiya natin dahil yung mga desisyon nyo ay hindi na tama. Bali-bali. Kung kailan mo lang gusto, nagigising ka. Paano ba naman yun? Kailangan namin ng presidenteng maasahan namin na makakasolve ng gutom. 2.4 million ngayong Pasko, walang trabaho. Tapos yung what do you call this, yung mga kurakot dyan ng mga congressman kung mamigay, akala mo pera nila. Yung ayoko na ng mga pretensyosang ayoko na. Dati hindi ko kayo minimension kasi commissioner ako noon di ba? Pangit yun ngayon retired na ako. Sige. Wala naman akong ambag na sa bayan dahil hindi naman ako elected official. Ito na po that I will be the truth sayer. Yan. Totoo lang, yung totoo lang. Doon nga po sa aligasyon po ng ni Zaldico na nireveal niya si Martin Romualdez at si BBM sa pagnanakaw,
qualified ba na state witness si Zaldico kung sakasakali? Oo, kasi yung rules of court, nagsasabi po na kung sino ang hindi the most guilty, pwede pong mag-apply as state witness. Eh, yung most guilty naman, si Romualdez naman at si BBM eh. Diba? Hindi naman siya eh. Kumbaga utusan lang siya, kaya nga siya nagtanong eh. Yes. Na Yusek, totoo ba kay Presidente ito? Oo. Secretary Pangandaman, kay Presidente ba ito? Oo. Speaker, this is, tama ba ito? Tutuloy ko ba ito? What the President wants, the President gets. Sabi Paano ni si Martin Luther. Sandro? Oo. Eh ngayon, ibang usapan na. Sama na si Sandro. Pero sabi niya noon, sa tapang niya, live stream daw. Oh, isa pa yan. Sige, live stream, saka pa. Pikit-pikit. Ano, yung pikit-pikit? It's a sign of stress, especially in trying to compose yourself. Psychologically yan eh. Na kapag you're trying to compose yourself na confident ka, pikit ka ng pikit. Yun yung blinking. Tsaka Tsaka- grabe yung ano niya, no? Tsaka yung panga nito, gumagalaw din eh. So ano ko lang naman, ngayon ibang usapan na kasi si Sandro damay na. At ang may sinasabi pa si Saldico, sino ba yung nagsabi na pati yung isang anak ni BBM na Vinny ba yun? Ay may projects din. Nako, halos lahat. Ano ba yun? Dati lolo nyo lang, siya lang isa. Ngayon, dalat na pamilya kayo. Pero kasi tinatanong ng iba na posible ba talaga na entire family is corrupting the entire government? Eh, kasi sa start pa lang weak na yung presidente. Kasi so very strong si First Lady, lalo na abogada siya. Eh, akala ko pa naman noon, buti yan, abogada ang maano siya, marirendahan siya. Hindi eh. Parang lumala eh. So, because he's been weak from the start. Yan, mga rally noon sa kay Lenny, sinabi ko. Grabe no, galing ako Cebu. Tawag na naman yung isang congressman sa akin na, Kom, punta ka dito kasi si Lenny nandito magrarally. Lahat kami dito lalaki, nakakailang. May ticket ako punta Manila. O sige lang, punta na naman ako doon. Apat-apat yung kasama ko, punta na naman ako sa Tagum. Kung saan si Lenny, kung kailangan niya ako, nandun ako dahil kaibigan ko yan, ang asawa niya. Sabay kami na-elect niya 1988. 3 days after siya nag-secretary ng DLG, nandun ako sa opisina niya. Di pa ayos sa opisina niya, nandun na ako. Tapos sa Harvard, nag-recommend ako sa kanya doon sa John F. Kennedy School of Government. Friend ko talaga si, pag may problema siya, legal, yung pinapa-deport siya, di ba? Tawag siya sa akin. Kahit si VP Lenny. Dahil may kaso yan noon na hindi niya namawakan dahil, di ba binangga yan sila? Nag-whiplash yan siya eh. Binangga sila from the back nung isang truck. So hindi na siya makapractice. So ako yung ni-request niya na I took over the case. Mga kaibigan ko talaga silang personal. Kaya talagang magkamatayan na kami ni BBM, talagang umakyat ako sa stage at sinabi kong si BBM bangag. So, Ito, linawin muna natin, ito yung opinion po ni Attorney Rowena Guanzon. Ha? Ayan. So, ito po ang ating inilalabas ngayon dahil alam nyo bilang special guest natin si Attorney Rowena Guanzon, excited ang mga kababayan natin malaman ang kanyang opinion sa mga issues. Kaya naman ho mga kababayan kaya naman. Kung natuwa ho kayo sa mga nalinawan kayo sa mga napakaraming bagay sa mga issue ngayon na bumabalot sa ating bansa, mag-subscribe ho kayo dyan sa Sunshine Broadcast. Ha? Yan ho ang dyan ho ilina-live ang episode, ang mga episode ng Vox Populi, programa ho ng Banateros diyan sa SMNI. Tuloy Sa lipunan. Yan. At isa na nga dito, may nilabas si Richard Haydarian. Kilala Uy, niyo po ayun yun? Naku po. Sabi niya, the top 5 most influential Filipino. Ayan daw po. Hindi ako naniniwala dito. Dapat number 1 kayo dito. Ano yan sila? Oh. Influential. Si Maria Ressa naman. Oo naman. Siyempre, idol ko yan si Maria Ressa. Sino yung Haydarian? Ha? Number 2 siya? Oo. Hindi ko- Sino yan? Walang Rolex. Parang ikaw pinapatamaan yan, ma'am. Oh. Tapos, Followers yun. walang Rolex. Walang Rolex. Wala Rolex nga naman. siyang Parang puro Rolex. Wala kakampwet rin siyang yan, ha? hiya. Kaya lang problema, Na ma'am. maglagay siya dyan ng sarili Diba? niya na number 2 siya. Kaya lang problema, Torny. Wrong spelling Ha? Wrong spelling. Influential. Ay, wrong spelling pang influential. Parang provincial. Siya po nag-post Tira. yan, ha? Nilagay niya rin si Maria Ressa dyan at si Jessica Soho para kunyari totoo. Kalibel niya. Kunwari, kalibel niya. Ano? Wala po sa dictionary ganyang word So siya lang ang nag-post nito? Siya post niya. Ang Ano? kapal ng mukha niya. Diba si Maria Ressa pa nga nagsabi sa isang speech siya na the Philippines may be a failed democracy. Oh. Parang reposted niya ata, parang shinare niya eh. Yan ang ano dyan. So hindi ko alam, pero parang ano eh. Pero Parang posible lahat number 2 siya. Oo naman. Mas mataas pa siya kay Jessica Soho, di ba? Oo. May naipanalo na bang kandidato yan. May Mataas ang talo naman ng Gutierrez. talo. Siya ba yun yung Sub-Saharan Africa? Siya si Sabi Samsara. mga Bisaya, Sub-Saharan Africa. Ayan. Sabi niya. Tapos siya, mayaman sila doon sa Baguio. Ganon.
Nakakahiya ka. Wala ka ng Rolex, wala ka pang hiya. Hindi, ang tanong nga Double dito, whammy. meron ba siyang 530 million engagement? Yun ang problema. Yun. Kaya naman niya ako challenge para baka sakaling mabigyan ko siya ng 1 million. So ang ginawa ko, I threatened to sue him. I'll fucking sue you. Nag-message siya ngayon sa akin that it would be nice to meet up, chu-chu-chu. Siyempre, in-ignore ko siya, di ba? Gusto ko sabihin, ayoko sa'yo, bakla. Ito, Hindi. bakla? Hindi, ganun lang naman ako magsalita, di ba? Hindi bakla. Lingua. Ayoko sa'yo, bakla. Kasi hindi ka sikat. Bakit ko naman ikaw papansinin? He stopped, ha? Nung sinabi ko, I'll fucking sue you. Oh, pagbibigyan kita. Maraming oras ba? Oo, retired ako. Oo. Kaya tumigil yan eh. Huwag kayo maniwala sa mga yan, mga political analyst na mga... Analyst. Paano naging analyst yan? Even, Yun nga, even meron, si Llamas. meron kayo nabanggit itong mga political analyst. Napakinggan ko yun sa interview. Ano po yung sinabi nyo doon na mga political Itong mga analyst? kuno-kuno political analyst sila, ito yung mga walang trabaho eh. Wala namang kliyente. Grabe, no? Walang trabaho. Si Hidarian. Hidarian Richard Hidayrayan. sa Saharan, Africa. Hindi nga abogado yan eh. Mag-discuss ng konstitusyon sa guest niya para akala mo may May alam. master of laws eh. Oo. Para naman, alam mo, pretensyoso kayo. Kaya ako, I'm just myself. Pag sinabi ko sa inyo, ganyan, kumakain nga ako ng turo-turo eh. Di ba, Kat? Sasabi lang lahat, do not eat those things, sabi ng doktor ko, kapatid. Gusto ko to eh. Gusto ko yung may yung... Hindi, pag mainit na, di ba? yung Namamatay yung intestine ba ng manok ba? Ayaw. Oo, isaw. Oo, nakain ko yan eh. Yung sa UP. At isa pa sa ginagawa nila, attorney, sila mismo nag-i-interviewan. Sa isa't isa. Sa isa't isa. Kaya Yun yung ginagawa nila eh. Hindi kasi ako nanonood dyan sa kanya kasi naka-strike 1 na yan sa akin eh. Baka ngayon nakapahinga na ako, baka strike 2 siya. Uy, Diba? uy. Kaya ikaw, Manahimik. whatever you call yourself, na number 2 ka sa most influential, pumunta ka sa Esquire, Philippines. Dahil mas totoo yun, di ba? Nandun ako. Yun. Sinabi ng Esquire, ito, payabangan na lang tayo. Sabi ng Esquire magazine na sa lahat na walang posisyon sa gobyerno, ito yung pinaka-influential. Kasi wala namang posisyon na. Tama. Di ba? Sila may mga posisyon, kaya BBM nandun, First Lady nandun, di ba? Yan. Hindi ko alam, sino ba gumawa niyan? At yan, itanong din natin yung opinion nyo, ma'am, doon sa sinabi ni Senator Robin na wag magpahuli to si Bato. Ay, ano ba sinabi niya? Wag sumuko sa foreign powers si Bato. Ano po inyong opinion niyo doon? Tama naman kung foreign power ang pag-uusapan natin. Talagang tayo eh. Hindi nga tayo sumuko sa kudigmaan eh. Ang tanong dyan, ang ibig niya sabihin na pag illegal yung pag-aresto, ay labanan niya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi yung nangyari doon kay PRRD, kaya talaga nag-comment ako dyan sa kay yung kababayan ko yan na si Torre. Kasi, ano ba yung warrant na siniserve mo? Yun ang ko. Wala ka namang warrant. Wala ka namang order ng DOJ. Wala kang warrant from a court with jurisdiction. Sabi nila, exempted daw yun dahil doon sa special law na yun. Ano pala ba whose authority ka nag-arrest? Tapos ang ayaw ko doon, yung sinasabi niya talaga, he was pacing back and forth. And sabi niya, habang hihilahin ko yan. Ano ka, General Torre? Oh, pati yung anak na abogada, Vice President na ng Pilipinas, ayaw papasukin doon sa the site of the arrest. Anong klaseng justice system ito? Na bigla naman siya na-promote, 5-star na siya. Congrats! Sa Kasimano ako, General Torre, congratulations! Kaya na floating. Pero 86 days ka lang. Oh, 86 Bigla, legal. Attorney, in history yun ah. Yeah, kasi naman ikaw, pinapakialaman mo ng mga karakitan dyan. Oh, ay, naku po. Dapat nagpa-chief ka lang, na parang pa-picture ka lang dyan. Huwag mo guluhin yung mga karakitan nila. Ginulo mo eh. Oh, ayan. Ngayon, tubako ka na lang, Senador. Yan. Sige ha. Makakalaban niyo po ba Sige, siya? General Torre, hindi kita iboboto. Pero, sige, tumakbo ka. Oh, di ba? Kasi taga-dingli. Doon na talaga malalaman kung ika nga pag nanalo itong si Torre sa 2028 senatorial election, gusto ng taong bayan yung ginawa niya. Ganun lang kasimple yung mga kababayan. Tatanggapin nating malugod sa ating puso na ika nga napaka-popular nung ginawa na yun itong si Torre. Dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagka natalo yan si Torre, anak ng toko ay uwi na dito si Tatay Digong. Yan eh. Nagililo yan eh. Ayaw ko talaga dun. Hilahin ko yan. Ay, ganun bang general nang nagagaganyan? Pero sabi ni Auntie Claire po na mali po daw yung advice ni Robin kay Bato kasi labag daw sa batas ito kung may valid warrant, dapat sundin ng batas. Wala na nga valid warrant. Ano ba iwa-warrant nila dyan?
na naman, red notice na naman. Pag red notice po ba, ito'y masasabing Mahirap. valid warrant? Di ba ang sabi ng Interpol? It's a request, di ba? Na to find him. To find. Not to deliver him to ano. Kaya lang alam mo, kailangan na ni BBM ng plus factor. Kaya takot na sila na hindi na mapigilan si Sara Duterte. Kaya pinadampot niya, pinakulong niya. Mali. Lalong lumakas. Lalong lumakas. At kung ilalayo man, hindi ilalapit, mamatay si former President Duterte doon sa Hague, sa ICC, ay may lalo namang ang mga Pilipino pa naman ay mapasimpatya doon sa mga namatayan. Ayun. So, Maling-mali ka doon, BBM, kung sino man nag-advise sa'yo niyan, maling-mali ka. Diyan diyan Yung ano naman yung may mangyari kay Tatay Digong, walang mangyari kay Tatay Digong doon. Dandil na ho yan si VP Sara, magpipresidente ho talaga. Wala akong yun ang hindi hindi pwedeng pigilan itong mga walang yang to. Ika nga yung pagiging presidente nitong si VP Sara. Bagsak talaga yung rating yan until yes. now. Oh. Ano ba rating ni BBM? 20%. 21%. Oh. That was before nag 2.4